Tala pagdaraos ng Feria de Camarines Trade Fair ngayong taon ating pag-uusapan kasama sina Sir J. Percival S. Ablan, Provincial Director ng DTI Camarines Sur, Fiorella Rafael A. Oradnik, Founder and Owner ng Crave Cacao Orchard at si Ramoncito Tan, Chief Operating Officer ng Internal Company Say and Company Incorporated. Magandang tanghali po sa inyo at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali. Thank you for having us. Thanks for joining us. For PD Ablan, una po sa lahat, sir, ano po ba itong Feria de Camarines? Pang-ilang taon na po itong idinaraos at ngayon lang po ba ito dinala dito sa Maynila? Tama po? Yes, first time itong dinala namin yung aming provincial trade fair. And we call it Feria because it's really a festivity, it's a celebration. Kasi every time na mayroong fair, marami talagang kasiyahan na naidudulot, not only to MSMEs but also to consumers because we're bringing a lot of innovative products in the market. Just like right now in Feria, marami tayong pwedeng makita and matikman and mabili dito sa ginagawa nating Feria de Camarines. Marami tayong mga coconut products, cacao products, including yung mga Bicol cuisines like Laing, Bicol Express, and a lot more. And of course, part rin ng celebration ditong Feria de Camarines is also highlighting the coconut products. Kaya meron po tayo dito mga virgin coconut oil, even yung mga crops na made of coconut. Talagang lahat ng parte ng coconut mapapakinabangan. So please come and support our local artisans. Yan yung sinasabi natin, na supportahan yung local products ng bawat region. So, kay PD Ablan pa rin, ikalimang Feria de Camarines, kailan po ito nagsimula at kailan po magtatapos? Bakit po ninyo napiling dalhin ang mga produktong yan sa produkto ng Camsur dito sa Manila at ano yung mga inaasahan na magiging epekto nito sa MSME sa Camsur? Nagsimula kami kahapon, August 20, and magtatapos until Sunday, that's August 23. So we have 4 days. So sana po tangkilikin ng ating mga buyers, shoppers, and consumers dito sa Metro Manila, and including yung mga Oragon dito. Please come and support our local artisans. Marami tayong mabibili dito na masasarap na produkto na talagang authentic na Oragon, authentic na talagang Camarines Sur. So please, nandyan po kami sa isang mall sa Mandaluyong City. Please, come and support Feria de Camarines. Oo, nagpipigil lang ako kumanta nung kanta nung sa may coconut nut na sinasabi. So, PD Ablan, isa nga po sa highlight ng event, ito, isa pang kanta to, La Vida Coco, na nagtatampok ng mga produktong gawa mula sa nyog. Gaano po ba kalawak ang coconut-based industry sa Camarines Sur? At ano-ano ang mga produktong bago na may pagmamalaki natin bukod sa karaniwang gata, kopra at virgin coconut oil, sir? Well, actually, marami tayong industriya when it comes to coconut products. In fact, ang nandito ngayon sa Shangri-La na kasama natin is only 55 MSMEs. Pero marami pa yan kasi sa bilang namin, umabot siya ng almost 200 talking only about coconut farmers and coconut entrepreneurs. So, 55 yung ating kasama dito, lahat may mga produkto na talagang gumamit ng niyog. Meron tayo ditong mga kasuotan na gumamit ng mga accent ng coconut, coconut buttons, including mga accessories. Coconut din siya. So, kumbaga, lumawak na yung produkto ng coconut. Hindi na lang siya yung dating copra or oil lang. So, marami. In fact, even yung mga crops natin na i-feature dito sa Feria de Camarines, using coconut, nag-evolve na rin and talagang maa-appreciate ng ating mga local shoppers natin dito sa Metro Manila. Okay. Ito naman po para sa ating mga participants. Gaano na po kayo katagal nakikilahok sa mga trade fairs tulad itong Feria de Camarines? And can you share something about your products? Ano po yung inyong mga produkto? Unahin po natin si Ma'am Fiorella. Ma'am? So ako po ay isang MSME ng Camarines Sur at since 2023 po ay nagpa-participate na ako sa mga trade fairs hosted ng iba't ibang government agencies katulad po ng DTI. So sa pamamagitan po ng mga trade fair, syempre napapakita ko sa mga consumers yung aming produkto. Actually po ang aking produkto ay cacao-based. As the owner of Crave Cacao Orchard, ginagamit ko po yung mga cacao beans
na galing sa amin sa Bicol. Isa din po akong cacao at coconut farmer. Kasama po sa produkto ko ay using our local coconut oil at coconut sugar. So nasusuportahan po natin yung mga coconut farmers using their products. At sa cacao naman, bilang isang producer ng Trito Bar Chocolate, wherein isang artisanal craft din po siya na hindi lang mga imported chocolates yung nakukonsume natin, but using our own cacao, nakakagawa tayo ng mga premium na tsokolate na ma-enjoy ng mga mamamayan natin. Alright. Same question for Sir Ramoncito. Can you tell us more about your products at gaano na po kayo katagal na sumasali sa ganitong mga fairs? Actually, we've been joining the fair locally, pero it's our first time to be here sa Manila, sa NCR Capital Region. And kami naman we're producing coconut edible oil. So ito yung pangluto natin sa bahay, and ito ay very good for our health. Especially yung linoleic acid, if you are aware, ito yung product that cannot be produced by the body, but it will be good for the heart, as acknowledged by the American Society of Heart Association. So we have the HDL and then the LDL. Ito po yung maganda para sa ating katawan. So tangkiliin natin yung ating produkto. We're proud to say that we are the only manufacturing coconut oil in Bicol region, and we're proud to be a Bicolano, and hopefully with the support of our government such as DTI, Philippine Coconut Authority, the DepEd, ito ay malaking tulong sa amin. They help us enhance the value chain. So, maraming salamat po sa suporta sa amin. So, bilang participants o exhibitors, ano po yung mga assistance o tulong na naibahagi na sa inyo ng DTI, particular dito sa DTI CAMSUR? Ma'am Fiorella muna. Napakarami pong mga services na nabibigay sa amin ng DTI. Magmula po sa mga pa-training. Alam niyo po, sa food manufacturing, even sa packaging, at pati po pag-handle ng negosyo, natuturuan po kami niyan. Meron po silang programa, yung Kapatid Mentor Me program, wherein yung mga baguhan ng mga MSMEs na wala talagang ka-background sa pag-handle ng negosyo, ay natuturuan po nila. So napakalaki po ng improvement. Ako po bilang isang MSME, yung natutunan ko mula sa mga trainings na na-attenda namin sa DTI. At yung mga pa-trade fairs po, locally, nationally, and even internationally, napapadala po kami. So, yung market reach po namin ay lumalaki talaga. At syempre, nag-grow yung aming negosyo. Kasabay po niyan yung pag-unlad ng aming local economy sa pag-provide ng trabaho at goods and services sa aming mga kababayan. So kay Sir Ramoncito, na-mention nyo kanina iba't ibang agencies na nakakatulong sa inyo. Pero ito po particularly sa DTI, ano po yung malaking tulong na ibinibigay po sa inyo? They have the KMME program, yung Kapamilya assisting and sharing information, disseminating to us, like yung pricing, marketing, sales, logistics, and all. Malaking tulong yun sa amin, and especially like sharing of informations, not only from them and other interagency na nakakatulong sa amin dito sa aming produkto, especially sa Bicol region. Oo. So kanina narinig ko lang bago ko tanungin yung location, kasi bagamat natin pwedeng sabihin kung saan, siyang tunay at siyang pupuntahan natin sa Mandaluyong. Ayan. Ano-ano naman po ang aasahan ng ating mga kababayan na dadalo sa Feria de Camarines, sir, mula sa inyong mga negosyo? Ano po ang ilan sa mga itatambok ninyong produkto? Siguro simulan natin kay Ma'am Fiorella. So, meron po kaming produkto na pure tablea. So, wala po itong sugar. So, napaka-healthy po ng produktong ito. Meron din pong iba-ibang chocolate bars from dark chocolate, milk chocolate. At pinifeature din po namin yung aming product na pili at sili na nasa tsokolate. So, may kakaibang twist po yan. So, meron din po kaming mga chocolate spread at cacao vinegar na bagong produkto po na galing sa cacao na papakinabangan po kahit yung sabaw ng cacao beans ay nagagawing food product. So wala pong sayang sa cacao. So
pwede nyo pong makita ang aming mga produkto doon sa Feria de Camarines. Tara po, punta po tayo doon. Ay siyang pupuntahan ko talaga ang siyang pagkasarap na ano na yan sa Mandaluyong. Opo, Sir Tan, kayo naman po, ano makikita natin, sir? Ang sa amin ay isa lang ang produkto namin, yung Kosay Edible Oil, coconut oil, and ito lang yung aming tanging produkto. And yun, importante rin to because for cooking essentials, and that's we need sa bahay. Parati tayo nagpiprito and all. So, kailangan po natin yan sa ating tahanan. Okay. For PDJ, para po sa ating mga kababayan na nais pumunta, ano-ano pa po yung mga tampok na produkto na asahan nila mula dito sa Feria de Camarines, bukod po sa mga food products, yung mga non-food items, di po ba tayo dito? Yung mga nabanggit na produkto, ilan lang ito sa mga nakita nyo dito sa TV. But if you visit Feria de Camarines, marami pa pong mga local products na galing sa Camarines Sur. Isa rin sa mga tampok natin dito yung tinatawag na Inabaw. Ang Inabaw is a local textile in Buhi, Camarines Sur. So, ginawa na po siyang kasuotan and talagang kahapon nga nagkaroon kami ng fashion walk na talagang pinakita natin dito hindi lang yung talento ng mga local designers but also ano pa yung mga pwedeng itampok and ipakita using the ingenuity and craftsmanship ng ating mga kababayan sa Camarines Sur. And of course, dahil magpapasko na, marami po tayo dito mga gift items na pwedeng pangregalo na kasi a few days from now, bare months na. So please, I hope yung mga kababayan natin dito sa Metro Manila, particular po yung mga Oragon na nandito sa Metro Manila, please, supportahan po natin yung ating mga kababayan. We're featuring Feria de Camarines, featuring La Vida Coco sa Mandaluyong City, particularly po sa Shangri-La Plaza sa EDSAP. So please, hanggang Sunday po tayo, August 23, please come and support our local artisans. Please patronize local products. So, kay Sir PD Ablan pa rin, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, paano po nakatutulong ang bawat pagbili sa mga likha na kabuhayan ng ating mga kababayan, ng mga entrepreneurs, farmers at artisans at iba pang producers mula sa CAMSUR? Alam mo, Yusek, every time na sinusuport ng ating mga consumers, ng public, yung mga pag-patronize ng local products, nakakatulong ito sa growth and development ng ating mga MSMEs. And not only that, mas nabuboost yung moral nila to really go on and sustain their business operation despite of the many challenges that they face. So, yung mga kita na na-generate ng ating mga MSMEs, bumabalik rin ito sa tulong sa komunidad through job generation and including also the revenues which in turn bumabalik rin sa ating mga tao through the programs and services ng ating government. So please, let's always patronize local products because by supporting the local products, we also support the growth and development of our local MSMEs and in turn support the local economy's growth. Yes, PD, gamitin na natin pagkakataon. Mensahe nyo lang po at paanyaya sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. PD Ablan. Yes, please come and support Feria de Camarines at Shangri-La Plaza. Open na po siya kahapon pa until Sunday. Kung naghahanap po kayo ng mga authentic na gawang Bicol, gawang Camarines Sur, Feria po is the best venue and platform where you can buy and shop a lot of authentic Bicolano products. So again, August 20 to 23 at Shangri-La Plaza for Feria de Camarines. Yun. Dekalidad na nakatulong ka pa. Yan. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir J. Percival, S. Ablan, Provincial Director ng DTI Camarines Sur, Fiorella Rafael A. Oradnik, Founder and Owner ng Crave Cacao Orchard, at kay Mr. Ramoncito Tan, Chief Operating Officer ng Internal Cos, Say and Company Incorporated. Maraming salamat po.